Kakapasok lang, grabe to, matinding pasabog ni VP Sara, nilabas na, Hontiveros na gulantang. Yan ang mga matitinding pamagatan na hatid sa atin ni Banat News Updates. Ayan ha, syempre, ilalagay ko sa description box ang link ni Banat News Updates. Syempre, para matunghayan nyo ang mga balitang kanyang inihahatid. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento sa mga balitang napapanahon ngayon mga katunay. At syempre, huwag nyo rin po sanang kalimutan na mag-subscribe din sa aking channel sa Tunay na Kritiko dito ha. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pag-uusapan din po natin ito. Samantala, si Hontiveros naman po ay todo banat pa rin kay Vice President Sara Duterte. Ayan, todo banat. Po sa pagtatanggol ni VP Sara Duterte kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang sabi ni Hontiveros ay wag na raw sanang ipagtanggol pa ni VP Sara si Kibuloy at mag-concentrate na lang sa edukasyon. Ito po sabi ni Hontiveros. Sana daw si VP Sara hindi na sinusuportahan si Pastor Kibuloy. Di ba siya naawa sa mga biktima ni Pastor Kibuloy? Ito po yung sinabi ni Inday Sara eh. Alam niyo sabi ni VP Sara, dito nagre-react sila. Ito po, umatin si VP Sara doon. In fairness po kay VP Sara, hindi po siya umakyat sa stage at doon nagsalita. In-interview nyo. Bakit po kayo narito? In-interview ng media. Sabi ni VP Sara, nandito ko para makiisa sa pandarahas pang-api ay laban sa pandarahas at pang-api sa SMNI. Clearly, it is violation of freedom of media. Mali ba si VP Sara? Violation niya ng freedom ng media. Freedom of the press. Yung ginagawa nila at mapapatunayan yan pag nagsampa ni SMNI. Kasi siyempre wala na sila ibang recourse kundi magsampa sa Supreme Court eh. Ayun eto nga. Nilinaw nga ni VP Sara na nagpunta siya doon sa rally na yon dahil sa SMNI. No, dahil nga yung pinatanggal ng SMNI na wala. Alam naman na marami talagang nanonood na nakikinig dyan sa SMNI. Kumbaga mas tinututukan na rin siya. Bukod sa mga ibang channel na mga kilala, di ba? Ang ipinaglalaban ni VP Sara dito, kaya siya nandoon, is yung freedom of the press. Yung karapatang magpahayag, karapatang magsalita, karapatan mo ding magtanong, 'di ba? Kasi nga dahil sa pagtatanong na 'yon, doon napahamak ang SMNI na hindi naman dapat nila natamo. Ngayon, kung may kasalanan, kung kasalanan man yung pagtatanong, dalawang tao yung nagtanong, 'di ba? Dalawang tao yung nakasuhan. So, hindi naman siguro para idamay pa yung buong SMNI. Yan yung sinasabi natin, no? Hindi maganda ang magiging feedback dun sa mga tao na gustong mawala ang SMNI. Kasi kahit paano marami nang sumusuporta sa SMNI eh. Although sige, kung iisipin man ni Ma'am Honti, ni Senator Honti na nagpunta ka dyan para suportahan mo din naman si Kibuloy. Pagpalagay natin, kasi nga 'di ba ang mga Duterte, alam naman natin yan, is malaki din ang utang na loob kay Kibuloy. Tumatanaw sila ng utang na loob. Yun ang maganda ron. Marunong kang tumanaw ng utang na loob. At isa pa, ang SMNI, isa yan sa mga programa na malaki ang naitulong para itayo ang unity. Kumbaga, ibig sabihin ng itayo, yung lagi silang mabalita, lagi silang mapag-usapan sa SMNI, lagi silang ini-endorso. Doon yun. Kaya nagagalit sila eh. Diba? Malaki yung naitulong ng SMNI sa unity. Balibalik ta rin man natin. No, alam natin na hindi lang SMNI yan tumulong kay PBBM at kay VP Sara. Marami ding iba. Pero kasama din ng SMNI, lalong-lalo na si Kibuloy. Hindi nyo naman masisisi si VP Sara kung tumatanaw siya ng utang na loob, ipinapakita niya yung suporta niya. Kasi kung tutuusin hindi pa ganun katibay yung ebidensya talaga eh. Nakikita natin, hindi pa ganun katibay yung mga sinasabing biktima ni Kibuloy. Diba? Kasi maraming question eh. Maraming katanungan sa kanila eh.
'Di ba? Pero kung iakyat nyo na lang sa korte yan, 'di ba? Pinag-usapan na. Lagi na lang ganun. Iakyat nyo na lang sa korte. So doon na magkakasubukan yan kung sino talaga ang inosente at hindi, kung sino ang nagsasabi ng totoo at hindi. Doon magkakaalaman. Ngayon naman kung si pastor naman mapapatunayang guilty sa kaso niya o ibinibintang sa kanya, sa tingin nyo naman hindi naman susuportahan ng mga Duterte yung pagkakamaling ginawa niyang yun. 'Di ba? Hindi para sa konsentihin yun. Pero siguro nakikita pa na medyo maraming katanungan sa mga lumalabas na mga witnesses. 'Di ba? Lalong-lalo na sa mga nagsasabi na si pastor ganto, ganyan ng ng abuso ng kababaihan. Dahil meron din kasing mga nagsasalita na galing sa kingdom na hindi naman daw totoo. So, hindi pa talaga solid yung nagiging bintang kay pastor. Kumbaga akusasyon pa lang yung nangyayari. 'Di ba? Hindi pa talaga yun talaga. So, hindi naman siguro masama na sumuporta si BP Sara doon. At isa pa, sinabi niya nga, SMNI naman ang pinunta niya ron para ipaglaban, para yung karapatan ng pamamahayag. Tama naman yun, may demokrasya tayong bansa. May karapatan tayong magsalita na hindi pa pwedeng tanggalin sa atin. Dahil kapag tinanggal nyo, ang karapatang magsalita, karapatang magpahayag ng bawat tao, ibig sabihin parang sinasaklawan nyo na sila, tinatanggalan nyo sila ng demokrasya. Mali yun. Gintay lang po kayo. Mapapatunayan po na tama yan. Kita nyo, wala na kayong ginawa kundi murahin ako na murahin. Kahit na anong mura nyo sa akin, no? Yan lang naman sasabihin nyo, prayer rally ba yun? Nagmumura kayo, ikaw nga minumura mo ko Hindi ako masasaktan dyan. Kayo nasasaktan sa sinasabi ko. Dalawa po yung sinasabi ni BP Sara doon. Nagpapakita kami ng suporta kay Pastor Kibuloy. Ayan yung una, di ba? Freedom of the press. Freedom of media, sabi ni BP Sara. Ikalawa, yung kaibigan, no? Nagpapasalamat siya natulungan siya ni Pastor Kibuloy bilang Defense Secretary siguro at bilang Vice President. Parang ang nangyari, no? SMNI pinatanggal. Pero nung panahon ni FPRRD, natanggal yung ABS. Parang gantihan ang nangyari. Ganon di ba? Parang ganon yung lumabas. Lumabas sa hula. Tinanggal mo ang ABS-CBN na ito naman, SMNI. Paghalata naman talaga. Ngayon, sino kaya ang babalik sa susunod? Kung iba na naman ang presidente. Alam ko yan Namimigay si BP Sara ng mga tulong. Kanino ba galing yung iba riyan? Donation po. Marami dyan. Pero bilib ako kay BP Sara mga nababalitaan natin yan Si BP Sara nagbibigay ng tulong pero hindi na kailangan pang ibandera o iwagwag yung pangalan niya sa mga taong tinutulungan niya. Kasi yun naman ang importante. Kahit hindi mo na ipakita yung pangalan mo, kasi minsan may mga nagbibigay ng tulong. Ang laki-laki ng pangalan dun sa dun sa tubig, 'di ba? Yung mga Wilkins na malalaki imbis na pangalan Wilkins. Tapos kaya DSWD. Ang nilalagay talaga pangalan ang laki Kasi BP Sara kasi hindi ganoon. Nakikita naman natin maraming nagsasabi at nababalitaan natin yan, napapanood ko rin. No? Yun yung pagtulong na tunay kahit hindi mo na ilagay yung pangalan mo, kahit yung pagmumukha mo hindi mo na ilagay diyan Tanda ng mga tao kung sino yung tumutulong sa kapwa talaga. No? Alam nila yan. Kumbaga walang amnesia yung mga tao. 'Di ba? Kung may amnesia, siguro isa lang sa 10,000 tao. 'Di ba? Hindi ka nila makakalimutan. Mas masarap kasi tumutulong ka ng bukal sa puso mo. Yung wala kang iniisip na, pag tinulungan ko 'to, mananalo ako sa susunod, ilagay ko yung pangalan ko para matandaan ko. Para matandaan nila. Kasi baka makalimutan nilang ako yung nabigay ng tubig tsaka bigas. Mas maganda kahit wala nang nakalagay doon. Mababalitaan naman nila, ay, kaya ano pala galing yan? Ang bait niya, no? Diba? Malalaman naman yun. Siyempre, yung mga nagbibigay ng tulong na yun, yung mga magpapahatid ng tulong na yun, siyempre sabihin, galing kay to? Ganyan. Malalaman na ng mga tao ngayon kahit wala nang Sino tingin yung mga malalaking donor ni BP Sara? Malamang si Pastor Kibuloy.
Wala lang kasi silang mahilig sa pagmumuka. Office of the Vice President. Ang point ko lang dito, totoong tao tong mga to. Sa panahon na yung kaibigan mo ay obviously, tsaka si BP Sara, alam mo Ontiveros, si BP Sara kasi, no, alam mo, siya ay isang abogado at alam niyang may karapatan ng tao na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang ginagawa ninyo, kayo ang walang karapatan. Yung sinasabi mo na wag na siyang makialam, si BP Sara, asikasuhin nilang yung education. Kung ibalik sa'yo ni BP Sara yan, kayo ang wag makialam sa korte. Hindi naman kayo... di ba? May punto si Sir Badong doon. Kapag sinabihan si VP Sara nga naman na wag ka nang makialam dito, asikasuhin mo na lang yung DepEd, yung education. Paano nga naman kung sabihin nga naman ni VP Sara? Bakit kayo? Yan ang inaasikaso nyo. Imbis na ibigay nyo sa korte yan. Ang daming problema ng bansa na pwede nating pag-usapan o pwede nyong pag-usapan dyan. Pero bakit puro kayo kibuloy? Tapos sabihin nila, syempre humingi ng tulong sa amin. Maraming paraan ng pagtulong. Kasi kapag kayo nasa ganyang posisyon, hindi kayo umupo dyan para tumulong sa ilang tao lamang. Yung may naghingi sa'yo ng tulong, 3 tao. Ngayon, tututukan mo na yung 3 taong yun. Nagre-reklamo kunwari kay pastor, tututukan ko na lang to. Buong term ko. Eto lang, tututukan ko sila. Yung 3 lang bang yun ang bumoto sa'yo? O sa inyo? Yung 3 lang yun? Wow. Diba? Milyon po ang nakikita natin, no, sa mga boto nyo. Milyong tao ang mas nangangailangan ng tulong nyo kaysa dun sa 3 yun. Diba? 3 o 10 man yun. Diba? Milyon. Dapat yan hindi nyo pinoproblema. Kasi kaya po tayo nandiyadyaan, syempre sa posisyon, para maglingkod sa taong bayan. Ipakita yung tapat na serbisyo. Kung humingi man sa inyo ng tulong yan, may reklamo man yan, di ba? Kung inabuso man sila, tulungan nyo lang silang ihatid sa korte ang mga kaso nila. At tulungan sila na mabigyan ng magaling na abogado kung wala silang pangkuha ng abogado. Ganun yun. Tapos, pwede nyo pag-usapan naman dyan sa mismong Senate. Yung problema ng bansa, hindi na dyan dapat ihahatid. Pang-personal na kasi yan eh. Hindi na problema ng bansa yung pinag-uusapan. Diba? Ba't nangailangan pa kayo ng milyong boto bago kayo maupo dun? Kung ganyan lang pala, 3 tao lang tutulungan nyo. Diba? Masakit sa bangs. Diba? Mas masarap mas masarap tumulong sa maraming tao. Mas masarap na makita nila na yung boto nila, yung pagluklok dyan, is hindi nila pinagsisisihan. Kasi nakikita nila na talagang taong bayan, yung karapatan ng taong bayan, ganito, ganyan. Yung problema ng bansa, inaayos mo. Korte. Gumawa na lang kayo ng batas. Actually, masasagot ka rin yan eh. Hindi lang nakakaharap ka eh. Sinagot niya si Tulfo dati nung tinuturuan ni Tulfo ang DepEd ng gagawin. Ano sinabi ni DepEd Secretary Sara Duterte, BP Sara, kay Tulfo? Di po ba, senador kayo? Di gumawa kayo ng batas. Tanggalin nyo yung, ipagbawal nyo yung PTA. May ginawa na bang batas si Tulfo para ipagbawal yung PTA? Wala. Yan, diyan kayo magagaling eh. Hindi ka lang nakakaharap. Huwag ka mag-alala. Sinabihan mo siya ngayon, di ba? Sinabihan mo si BP Sara. Kung ako si BP Sara, ganyan yung dialogue ko eh. Abogado ko eh. Alam ko yung batas eh. Ang bawat mamamayang Pilipino at Vice President siya, hindi mo pwede. Ha? Ontiveros, ang laki ng ulo mo.
uutusan mo na wag makialam? Vice President siya ng Pilipinas. May isang tao kayong pinagkakaitan ng due process. Ginagawa ninyo yung tao na to, nakaibigan niya pa. No? Ginagawa nyo tong tao na to na ano yung tawag doon? Yung pinagkakaitan nyo ng hustisya. A day in a court. Pinagkakaitan nyo ng kanyang tamang panahon sa korte dahil trial by publicity ang ginagawa ninyo. Tsaka siguro naman kung makakarating naman sa korte, kung ibalato nyo na sa korte yung kaso ni Kibuloy, siguro naman tatanggapin na ni Kibuloy yan, wala nang ibang hihilingin yan. Kung talagang mapatunayan talagang may kasalanan siya doon, doon na siya mananagot, dire-diretso na. Pero kapag wala siyang kasalanan, napatunayan na inosente siya, ay sinasabi ko nga, lagot kayo, bala kayo. Diba? Ganun yun eh. Ano bang kinatatakot nyo? Bakit sa korte ayaw nyo? Diba? Isang kalabit nyo lang naman sa korte yan eh. Huy, ito, pasa na namin to. Madali lang naman. At saka nga may nag-comment na basa ako. Siyempre ako nagbabasa ako naman. May nag-comment nga na karapatan naman ng Senado talaga na mag-imbestiga. Oo nga po. Alam natin yon, karapatan nilang mag-imbestiga. Ang tanong nga po dito, ang tinatanong na, lilinawin ko lang po pasensya na po kung sasagutin ko po yung isang comment na nabasa natin. Karapatan nga po ng Senado na mag-imbestiga, pero yun lang po ba ang problema? Yun lang po ba ang problema ng bansa na dapat imbestigahan? Di ba po hindi? Meron pang mas malalaking problema, mas malala pa sa kaso ni Kibuloy. At isa pa po, threat ba sa bansa si Kibuloy or nangurakot ba siya ng pera ng bansa, ng Pilipinas? Para dyan pa sa Senate o sa siya imbestigahan? Diba? Ano po ba si Kibuloy? Napakalaking tao niya ba na ganyan na natatakot tayo, magiging threat siya sa Pilipinas? Diba hindi naman po? Personal na kaso naman po yun, diba? Yun po eh. Oo nga, may karapatan silang mag-imbestiga. Pero syempre, mas maganda yung ilagay sa lugar. Diba? May korte naman dyan sa mga ganyang klaseng kaso na pang-private na problema lang. Diba? Hindi naman natin nilalang kung talagang may kaso talagang ng abuso. Dito na sa korte yan. Kung anong magiging hatol kay pastor. Hindi naman sa kinakampihan si pastor. Pero sinasabi nga natin sa korte nyo na ipaubaya. Kung ano magiging desisyon, yun ang desisyon. Diba? Kung may kasalanan siya, panagutan. Kung wala, di pa kawalan. Ganun yan Tapos, marami pang problemang pwedeng pag-usapan. Doon, sa Senado, sa Kongreso, ang dami. Diba? Bukod doon. Bakit uubusin pa yung oras sa pag-iimbestiga doon? Diba? Yun ang inaano natin Abogado siya, kaya alam niya yan. Huwag kang magmarunong, hindi ka abogada. Yun yung pagkakaiba nyo. Yung sasabihin mo na tama naman yung ginagawa nyo. Ano bang tama sa ginagawa mo? Na pumapapil kayo na korte? Hindi kayo korte. Yung sinasabi mo na meron nga kami natuklasan na 3 batas o may natuklasan ka na pala, pabaya mo na sa korte yan. Makakagawa ka na pala ng batas, pabaya mo na sa korte. Huwag mong pagsabihan yung abogada at vice president ng Pilipinas dahil mas mataas yung posisyon na mag-focus lang sa edukasyon. Ibig mo sabihin, kung hindi siya binigyan ng department, wala siyang dapat gawin, hindi siya pwede makialam sa bansa. Ulitin ko, lapit mo ulo mo rito, Risa Ontiveros. Matagal na natin hindi napapalapit yung mga ulo. Ilapit mo ulo mo rito at bubulungan kita. Ibubulong ko lang sa iyo to para ikaw lang makaalam. Pangalawa siya sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Presidente nga, binabangga niya, Sir Badong. Nako, kumbaga, hindi na bago sa kanya yan. May isang tao na hindi binibigyan ng hustisya, pwede siyang makialam. Para paalalahanan kayo.
na dapat yung tao ay binibigyan ng a day in a court. Dapat binibigyan ng due process. Lalo na yung kaibigan nila. Tapat na kaibigan. Alam nyo, masarap pong maging kaibigan pala ang mga Duterte. Kasi hindi nang iiwan eh. Doon pa lang napakaganda na nun. Talagang marunong silang tumanaw ng utang na loob. Bihira yung mga ganyan tao. Yung nasa oras ng kagipitan yung talagang nasisira yung pangalan niya, ganito. Yung iba kasi iniiwan na yan eh. Naku, ganyan ka pala. Naku, iwan ka na. Naku, diba kung ano iniisip? Hindi na naiisip yung yung pinagsamahan. Pero ang mga Duterte, no, talagang, sige, hanggat kumbaga, ayos pa yung sitwasyon. Talagang, yung utang na loob namin sa'yo, talagang alam namin yan. Sinusuklian namin. Pero syempre naman, kung may kasalanan naman, ulitin ko nga naman, kung may kasalanan naman talaga si Pastor, syempre, ando doon na yung malulungkot sila. Pero siguro hindi naman para konsintihin ng mga Duterte yun. Diba? Kung sakasakali lang. Naman, kung sakali lang, no? Pero kung wala, di nako. Yun yung realization ng mga tao. Lalo na ng mga religious leaders. Pagdating po ng 2025 at 2028, eto ang gusto namin maging kaibigan. Mga Duterte, hindi nang iiwan. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat News Updates at syempre yung boses na yun kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa videong ating napanood at binigyan ng reaksyon? Ayan ha, pinapatigil ni Honti si VP Sara sa pakikialam sa kaso ni Kibuloy sa ganyan-ganyan. Ano masasabi nyo tungkol dito mga katunay? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.